Magandang hapon, ito uli si Dr. Bart, ang inyong kasama sa 5-Minute Mentoring. At nais ko ngayon pag-usapan natin isang kontrobersyal na issue, ang mga babaeng pastor. Yan, pag-usapan natin, ano? Actually, ito po, it's not a matter of chauvinism or discrimination. But as far as I'm concerned, it is an issue of biblical interpretation. Paano mo nasabi yan, Dr. Bart? Kasi si Pablo sa 1 Corinthians, ang sabi niya, I want the women to be quiet. Gusto niya manahimik ang mga babae. At kung may mga tanong sila, magtanong na lang sila sa bahay sa kanilang mga asawa. Yun yung preference ni Apostol Pablo. Kasi ang Panginoong Jesus, hindi naman niya sinabi yun na hindi pwede, no? Na magtanong ang babae or whatever. No? Preference ni Apostol Pablo. Kasi number one, single siya. No? Wala siya asawa. So, with that, I don't know tungkol sa kanya. Tanungin na lang natin siya no, pag nakita natin siya sa langit. Anyway, pero ako, practical lang ako kasi, no? Practical lang akong pastor. There are advantages and disadvantages kapag babae ang pastora. And there are disadvantages and advantages din naman pag lalaki. What do I mean? Kapag ka ang lalaki po ay nagpunta sa ibang lugar o nangaral siya, kahit papano saan siya matulog, saan siya pumunta, okay lang kasi lalaki siya. That's the advantage. Ang babae kasi medyo hindi, no? Medyo limited. So, kailangan babae siya. So, hindi katulad ng lalaki na pwede kung saan-saan. No? Pangalawa, ang advantage ng lalaki, kapag ang lalaki ang pastor, kapag yan ay lagi may command. No? Although I'm not saying na ang babae walang command. No? Pero ang babae kasi, minsan, masyadong tinatawag na meron siyang sentiment. No? Sentimental kasi ang babae. Pero lalaki, hindi. Medyo brusque ng konti. No? So, ang disadvantage naman pagkalalaki, hindi siya mainam sa detalye. Unlike the women. The women are into details. Talo ang mga lalaki dyan no? So anyway, yun yung aking nakikita mga advantages and disadvantages. Pero isa pa, natignan natin din kay Pablo at kay Pedro, sinabi nilang dalawa, wives, submit to your husband. You know why? Because women can be a competition to a man. Or, pwede niya pang higitan ang lalaki. So, kung mag-asawa sila, kaya nga sabi, wives, submit to your husband. Kasi minsan nga, pwedeng sapawan ng babae ang lalaki. But that's not the purpose of God when He created marriage. Kailangan sila ay nagtutulungan. So, dapat hindi kompetensya kung babae o lalaki ang pagpapastor o maglilid, no? Hindi. Dapat, they should be in partnership. Kasi sabi po sa Ecclesiastes 4:12, a cord of 3 strands is not quickly torn apart. So, kung magkasama sila, hindi madaling maputol. Kasi mas malakas. At ang sabi rin ng Genesis 11:6, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So kung nagkakaisa si babae at si lalaki sa pagpapastor dahil mag-asawa sila, ang sabi po, nothing will be restrained or withheld from them when they set to do something. Kasi nagkakaisa sila. Yun po ang nais ng Panginoon. So you see, women can and should be the helpmeet of man. Ang ibig sabihin ng helpmeet is one who completes. And helpmate, ang ibig sabihin naman doon, one who gives help. So, para sa akin, ang pagpapastor, it's either lalaki dapat o babae dapat. Pag mag-asawa, dapat, pag pastor ang lalaki, pastora din ang kanyang asawa. Kapag ang babae ay pastora, dapat yung asawa niyang lalaki, pastor din. So that they can be one. No? So, ang pagpapastor po should not be one man or one woman, but it should be a team. Ayan po ang aking nais na i-share sa atin, sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Next time, magtanong po kayo ng iba pang mga bagay-bagay, sasagutin po natin yan. So with that, God bless you. See you again next time. Bye-bye.